Kaugnay ng Bagyong Tino, higit na naapektuhan ang ating mga kababayan sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Western Visayas, Mimaropa at gayon din sa Caraga Region. Naiulat ang malawakang pinsalas dulot ng mga pagbaha sa mga nabanggit na rehiyon at pansamantalang nahinto ang mga essential services. Agad namang tumugon ang mga ahensya ng ating pamahalaan. Dahil sa lawak ng epekto na naiwan ng Bagyong Tino, inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang deklarasyon ng State of National Calamity na agad namang sinang-ayunan at inaprubahan ng Pangulo sa ginanap na pagpupulong ng NDRRMC kaninang umaga. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagpapaabot ng mga karagdagang tulong at rehabilitasyon para sa mga apektadong komunidad. Maliban sa ating pagharap sa epekto ng Bagyong Tino, tayo rin ay naghahanda sa paparating pa na isang malakas na bagyo. Alinsunod sa aming mandato at sa bilin ng ating Pangulo at ni DRRMC Chairperson and Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., patuloy nating paigtingin ang mga paghahanda para sa parating na bagyo. Kasabay ng ating nagpapatuloy na response operations para sa ating mga kababayang naapektuhan ng Bagyong Tino. Patuloy po na magtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Nananawagan din po kami sa lahat na mahalagang malaman natin kung saan, kailan at gaano kalakas ang hangin at ulan na idudulot ng Bagyong Uwan. May 2 araw na lang tayo para paghahanda dahil simula Sabado at Linggo, mararanasan na ang masamang panahon dulot ng Bagyong Uwan. Tatahakin nito ang Northern at Central Luzon, pero sa lawak nitong mahigit 1,000 kilometro, dapat ding maghanda ang Metro Manila, Southern Luzon at iba pang mga rehiyon sa ating bansa. Kaya maging alerto, maghanda at sumunod sa mga abiso ng otoridad ngayong may banta ng panibagong bagyo. Mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat.